Bakit? Pare, Tawagan kita. Tatawagan mo ako? hindi tawagan sa talaga, bro. 12 o'clock sa park yung Tawagan daw ako. O yung nga. Professor Park! Bumabata kayo tuwing nakikita ko kayo. Ayun tuloy, natawag ko kayo ng palayaw niyo po. Kumusta na po kayo? Paki-edit out. Yan po yung, pinalabas niya yung madam. Yung sabi niya matagal na daw sa rep, kaya, inano niya. Sarap yan? Pero hindi ko expect. Kasi nasa rep. Ang itlog na doon, hindi ka ilagay sa rep. Sabi ko sa kanya, madam, sa baba. Nasakot naman. Kasi, pag mainit ang panahon daw, ilagay sa rep. Pero pag malamig ang panahon daw, Miss Chong Song-yi, sabi ko sa kanya, sa baba madam, nasakot man lahat. Pa? dahil hindi ka madalas pumasok, mukhang wala kang alam sa mga patakaran ko. Mahigpit na ipinagbabawal ang anumang pangungopia o plagiarism kapag gumagawa ng essay. Itong gawa mo, kinopya mo lang. Kaya ikaw yung Song-yi, walang tao sa mundong malalaman to. Professional lang kumopya galing sa iba't ibang sources. Ang linis ng pagkagawa, hindi mo kang plagiarize. Wala akong kinopya. Legit lahat yan. Introduction, first page, galing sa article na na-publish noong 1999. Davison on the Philosophy of the Human Mind. Ang pangalan ng article, The Fundamentals of Love. At nakita ko yung sa kinopya mo, word for word. Ang pagmamahal hindi opsyon kundi kondisyon. Bagay na likas sa mga tao. Mismong quotation yung ginamit mo. Lahat ng mga example na binigay mo lumabas sa isang thesis noong 1996. Justification on the Ethics of Love. Ito rin, marami kang kinopya galing sa thesis na to. Ang nilagay mong personal experience mula sa paper na pinublish noong 1959 at pati yung conclusion mo, kinuha mo sa paper na ito. Pati itong citations mo sa dulo ng paper. Galing sa isang article na sinulat ng journalist na si Kim Ki-suk noong December 1953. Ang title, The Phenomenology of Love, Eros and Agape. Kaya para sa essay na to, 0 ang grade mo. May objection ka ba? Gusto ko pala yung sinasabi nila. Bobo siya. Oras na tayo doon. Buisit ka talaga. Grabe, nakakuha siya ng 0. 0. Nakita mo yung mukha niya? Nakakahiya. Nakuhaan ko nga ng video eh. Dali, post mo online. Bilis, sigurado magpa-viral yan. Dali. Ang caption, naka-0 si Songy. Tingnan niyo, bilis mag-react ng mga tao. Sabi dito, si Songy nagpa-botox ng utak, tapos ngayon nag-plagiarize. Boba mo na siya. Tama, di ba? Yun ang gusto mong palabasin. Stupid at ignoranting babae ako. Mukhang botox lang. Stupid at ignorante. Totoo ang cheese. Oo nga. Confirm na ng buong mundo na alam mo, nag-iisang mansanas at kalahating repolyo lang ang kinain ko buong araw pero busog na busog pa rin ako. Nakasumpa sa akin ng mga tao. Bilis, post mo naman sa ibang side. Okay, sige. O, ba't mo ginawa yun? Ewan ko, bigla na nalaglag yung phone. Isang nalaglag yung cellphone mo? Nabalitaan niyo yung nangyari kay Songy sa klase? Dapat bigyan ng award yung professor na yun. Tao lang naman si Chon Songy. Bawal ba siyang magkamali minsan? Miss Chon, hindi po dapat kayo nandito. Song-yi, okay ka lang? Walang makakaalam pala. So, anong tawag mo sa kanya, multo? Hindi ko alam paano nyo nalaman. Imposible kasi makita yun eh. Layas na. Gusto ko muna mapag-isa. Ba't mo naman sinasabi yan? Bugbugin mo na lang ako tulad ng dati para sumaya ka. Ayoko. Gusto ko lang mag-isa kaya umalis ka na. Sige na, umalis ka na.
Andito ka rin pala. Anong ginagawa mo? Andito ka rin pala. Anong ginagawa mo rito? Pupunta ba ako sa mall para magdasal? Siyempre nagsha-shopping. Ang daming magagandang nakasale. Dapat bumili ka rin. May oras ka pa para mag-shop? Hindi ka ba pupunta? Pupunta saan? Oh, kung ganon, hindi mo pala alam. Hindi alam ang ano. Ang shoot ng Chong Seung-hee special. Madalas sa mga TV specials, ini-interview ang family ng star. Sandali, hindi ka ba nila i-interviewin? Pero ikaw ang mommy niya. Ayan ba yung sinasabi mo? Oo, may sked na. Isushoot daw nila kami ni Songy at Yoonjin na nagdi-dinner. Teka, invite ko kaya yung future son-in-law ko? At sino naman yon? Eh di si Hee-kyung. Pero hindi sila magkarelasyon. Nag-exaggerate ka naman yan. Well, sa ngayon, hindi pa siya sinasagot ni Songy. Pero kapag nag-propose na sa kanya si Hee-kyung, diretso na sa kasal yun. Itong anak ko kasi, masyado nagpapa-hard to get. Naawa na ako kay Hee-kyung at tagal na niya naghihintay. Ang pangalawang anak ng may-ari ng SNC, in love sa anak ko. Ay, grabe naman yung nagbigay sa kanya ng 0. Sarap siguro magkape ngayon, ha? Gusto ko ng cafe latte. Ako, chocolate tea. Sa akin, chamomile. Ako, coffee mocha. Para sa akin, Amerikano. Hoy, bata. Yes? Gusto ni Chief ng cafe latte kay Mr. Kim Chocolate Tea, si Mr. Na Chamomile, kay Mr. Choi Cafe Mocha at Amerikano para sa akin. Narinig mo? Sa akin, milk tea, please. Excuse me. Bagito. Salamat sa tea. Hoy, bata, kausap Yes, kita. Oh, Shemi. Hindi, okay lang. Pwede ako ngayon. Saan ka pupunta? Hoy, bata. Bastos Huwag yung na, sir. bata. Akong bahala sa mga walang respetong baguhan tulad niya. Turuan ko ng leksyon niya na hindi niya malilimutan. Ngayon? Ano bang special occasion? Tama. Birthday ko nga ngayon. Dahil nakalimutan mo, i-dinner mo ko. Oo naman. Kahit ano. Para sa best friend ko. Kahit sa pinakamahal na restaurant. Talaga? Tawagan natin si Songy. Si Songy? Malamang busy yun. Hindi mo ba nakita yung mga article tungkol sa kanya? Siguradong wala siya sa mood lumabas. Tingin mo? Wag na. Kilala ko siya. Kabisado kong ugali niya. Okay. Anong oras matatapos shoot mo? Sunduin kita. Mga 8 o'clock. Bye! Nandito na po tayo. Miss? Oh, magkano ba? Huwag ka nang tumawad, bili mo na. Okay na yung 50 million, tapos 10 million ang bigay mo kay Mr. O. Okay? What's up? What's up? Ang tagal mo. Parang maaagnas ng mga mata ko. Kailangan makakita akong gwapo. Ay, kahit kailan lagi siyang nasasangkot sa controversy. Ay, naku, ang lala. Ay. Best friend ako ni Chong Seung-hee.
Mula nung high school, close kaming dalawa. At nagkakamali kayong lahat tungkol sa kanya. Hindi siya naging salbahe dahil lang sumikat siya. Dahil bata pa lang kami, salbahe na siya. Yun ang totoo. Mukhang enjoy na enjoy ka. Huh? Bakit napabisita ka bigla? Lumipat ako sa malapit. Bakit? Ayaw mo. Hindi naman. Kain ka. O yan, mainit pa to. Pinapayagan ka ba talagang kumain ng ramen? May shoot ka pa bukas, di ba? Bigyan mo akong soju. Nakita ko online. Dahil ba nakakuha ka ng 0? Sanay ka naman doon nung high school tayo, di ba? Sa math nga, naka 4 out of 100 Sabi ko, bilugan mo yung mga letter C. Hindi ako nalulungkot dahil nakakuha ko ng 0, Bokcha. Kasi... Excuse me, pero nakakalimutan mo yata. Nagbago ako ng pangalan 10 years ago. Pwede bang tawagin mo kong Heihin? Hindi ko pa rin maintindihan eh. Bakit sinasabi nilang lahat na gusto nila ako pero ang totoo ayaw nila sa akin? Alam mo ba kung bakit, Bokcha? Kasi lagi mong ginagawa yung mga bagay na ayaw ng iba. Ewan ko ba? Bakit nga sila ganun? Buisit yung hayop na yun. Sino? Ano? Turn ko na ba? Sandali lang. Malapit ko nang makumpleto to. Maghintay ka lang. Pasensya na kayo. Ayan. Oh. Sorry, panalo na ako. Ay, ang husay. Ay, na naman. Hindi ka natatalo, ha? Kanina ka na... Hindi ka natatalo, ha? Kanina ka natuto. Ang bata mo pa, galing mo na. Ikaw ba ang papa niya? Ha? Oo, ako nga. Ikaw ba talaga yan? Kim Woo-san? Ayan. Ay, maming kakimusan. Kung araw, madyong lang inaatupag mo. Bakit di ka natatalo, ha? Ikaw ba nga po ni Kim Woo-san, ha? Tama po kayo. Si Kim Woo-san po ang tatay ko. At siya naman ang... Yang binatang yan ang anak ko. Oh, ang galing nga naman. Kamukhang-kamukha mo ang lolo mo. Posible pala yun, ano, na halos walang pinagkaibang itsura mo sa kanya. Opo, nakuha nga niya yung husay niya sa madyong sa papa ko. Husay sa madyong. Pero lagi kong natatalo ang lolo mo noon. Palagi akong nananalo. Yung lolo mo naman palaging talunan. Parang imposible po yun. Sa pagkakaalam ko, nung kapanahunan niya, ang lolo ko ang pinakamagaling maglaro ng mahjong. Ay, mali ka dyan! Akong pinakamagaling na mahjong player noon sa